Magandang araw mga kapatid. Ngayon po ay ating tatalakayin ang ating chapter assembly topic para sa buwan ng Oktubre taong 2023, ang conversation towards conversion. Sa larawan, makikita natin ang pamosong santo na St. Augustine of Hippo. Isa siyang makasalanan, isa siyang taong nagbalik loob, at isa siyang taong tinawag ng Diyos. Dito naman po, ito si Levi o mas kilala nating si San Mateo na tinawag din ng ating Panginoon. Meron po tayong dalawang objective para sa ating chapter assembly. Una, maintindihan natin yung tinatawag na political correctness. Ito po yung aksyon o kilos na kung saan ginugusto natin na hindi makasakit ng damdamin ng iba. Pero ito po ay nakapagpapaligaw sa mga tao. Pangalawa, ang pagsasabuhay po ng tinatawag nating mapagmahal na pagtatama sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan, bunsod ng ating pagmamahal sa ating kapatid. Sa Corinthians chapter 16 verses 13 to 14, mababasa po natin, be watchful, stand firm in your faith, be courageous, be strong, let all that you do be done in love. Ngayon po, ang tanong, ano ba yung ating dapat bantayan o pagmatyagan? Dapat po tayo maging mapagmatsyag sa mga tinatawag na false teaching. Ito po yung mga maling katuruan. Yung sinful lifestyle. At kailangan din po nating maging matatag sa ating pananampalataya. Kasi merong panawagan sa atin. Kailangan nating ipahayag ng may matatag na paninindigan at lakas ng loob ang katotohanan, bunsod ng ating tunay na pagmamahal. Isang latay po sa simbahan ang nangyari sa kasalukuyang panahon ay ang tinatawag nating political correctness. Ano po ba ito? Ito yung pananita, kilos na kung saan pinipilit ng tao na hindi siya makasakit ng damdamin. Kaya maingat siya sa kanyang sasabihin, maingat din siya sa kanyang kilos. Ang tanong, nakabubuti po ba talaga ito sa kapwa? Kasi kung ayaw nating makasakit ng damdamin ng tao, hindi po natin pag-uusapan yung kasalanan. Hindi rin natin pag-uusapan dito yung pagbabalik loob o pagsisisi. Ano po nagiging resulta nito? Nagiging komportable na lang yung mga makasalanan sa kanilang kasalanan. Kasi para bang, sige, okay lang na magkasala ka. Pero, bilang mapagmahal na mga Katoliko at Kristiyano, kailangan nating sabihin yung katotohanan sa kanila. Maaring ito ay makasakit, pero kung hindi po natin ito gagawin, ang papatay naman sa kanila ay yung kasinungalingan. Hindi lamang kamatayang pisikal o ng katawan, kundi kamatayan ng kaluluwa. Sa item number 3 po, meron tayong tinatawag na confronted and repented. Sa larawan, makikita niyo si Haring David at si Bathsheba. Marahil nabasa niyo naman ang kwento ni Haring David na kung saan nagkaroon siya ng relasyon kay Bathsheba na asawa ng kanyang inay. Ngayon po, nagkaroon ng konfrontasyon. Sinabihan ni Nathan si David, ipinamukha sa kanya na mali yung kanyang ginagawa. Sa kabutihang palad, itong si David ay nabuksan ng kanyang isipan, kanyang napagtanto na mali ang kanyang ginawa. Kaya nga sinabi niya, I have sinned against the Lord. At tumugon naman si Nathan, ang sabi sa kanya, the Lord has taken away your sin, you will not die. So sa ating mga kapatid po na nagkakasala, kailangan din pong magkaroon tayo ng konfrontasyon nang sila ay magbagong loob, magbalik loob sa ating Panginoon. Ano-ano po ba ang makikita natin dito sa Psalm 51 na ginawa ni Haring David
dulot o sanhi ng kanyang pagbabalik loob sa Panginoon dahil nakita niya kung gaano kalala ang kasalanan ng kanyang ginawa. Una, napatunayan po niya na tunay na maawain ng Panginoon at nagnanais na alisin, burahin ang ating mga kasalanan. Kaya po makikita natin sa Psalm 51 verse 3, "Have mercy on me, O God, in accord with your merciful love. In your abundant compassion, blot out my transgression." Ang malungkot nga lang mga kapatid, ito tinatawag nilang false mercy o hindi tunay na awa na idinudulot ng political correctness, pagnanasang hindi makasakit ng damdamin sa salita o sa kilos. Hindi naman po nito matatanggal yung kasalanan at hindi rin magiging tama yung kasalanan ito sa mata ng ating Diyos. Mababasa natin sa awit 51 verses 1 to 3 ang sumusunod. "Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking panumhan at patawarin mong aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y pinikilala, di ko malilimutan, laging alala." Ang maganda po dito, alam ni Haring David na siya ay nagkasala at alam din niya kung gaano kalaki yung kanyang kasalanan. Kung kaya humihingi siya ng tulong at awa sa ating Panginoon upang siya ay patawarin. Pangalawa, para tayo makatanggap ng awa ng Diyos, kailangan po nating pakisihan ang ating mga kasalanan. Sa Psalm 51 verse 19, sinasabing, "My sacrifice, O God, is a contrite spirit, a contrite, humbled heart. O God, you will not scorn." Kailangan po natin dito ng pagpapakumbaba. Ngayon po, yung political correctness pa, yung pagnanais natin hindi makasakit ng damdamin, may magagawa po ba itong maganda? Hindi po eh. Magkakasala at magkakasala pa rin yung mga tao. Dahil ang alam nila, okay lang yung magkakasala at wala nagpapamukha sa kanila ng kabigatan ng kanilang kasalanan. Sa awit, verse 19, makikita natin, "At kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin." Pangatlo, para tayo makapagsisi, kailangan nating malaman kung ano ang ating kasalanan. Kaya ayon nga sa sinasabi sa Psalm 51 verse 5, "For I know my transgressions, my sin is always before me." Ang problema nga lang po ngayon, yung ating konsensya, masyado na siyang naiimpluwensyahan ng umiira na liberal na kultura na kung saan yung mali nagiging tama. Kailangan pong nating suriin ang ating mga konsensya. Kaya kailangan dapat itong maayos na nabuo, maayos na na-form, para malaman natin ang kaibahan ng mali sa kabutihan, ng kabutihan sa kasamaan. At dapat din nating malaman na ang kasalanan ay nakakasakit sa ating Panginoon. Kaya sa Psalm 51 verse 6, ating mababasa, "Against you, you alone, have I sinned. I have done what is evil in your eyes." So alam po ni Haring David na siya ay nagkasala, nakagawa siya ng kasamaan, nakagawa siya ng kasalanan sa mata ng Diyos. Kung ating babasahin sa Tagalog, "Ako'y masama na buhat ng itilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong baga." Number 4. Para malaman natin kung anong ating kasalanan,
Sa mga sandali na kung saan ang ating konsensya ay nagkakaroon na ng problema, ba tinatawag nating flawed, yung ating mga pastol, sila dapat ang magturo sa atin at maturuan tayo sa maliwanag na pamamaraan. Ayon nga sa Psalm 51:15, I will teach the wicked your ways, that sinners may return to you. Ngunit sa isang banda, yung mga pastol natin, mga pastor, at nagpapastol sa atin, kailangan nilang malaman din kung ano yung mali sa tama. Kasi po dahil sa umiiral na modernismo, yung ating mga tinatawag na progressives sa simbahan, sila mismo ang nagbabaliktad ng tunay na ebanghelyo. Ang ginagawa kasi nila, sila ba sinasabing, maging komportable lang kayo sa inyong kasalanan. Pero hindi nila sasabihin na tayo ay nakakasala, na tayo ay nasa kasalanan. Dapat mapagtanto natin, mapagpuro, mapagwari yung masamang epekto ng ating seryosong kasalanan na tayo ay nahihiwalay sa Diyos. Kaya nga sa Psalm 51 verse 13, ang sinasabi dito, do not drive me from before your face, nor take me from your Holy Spirit. Tagalog, kung magkakagayon na aking tuturuan sa iyo lumapit ang makasalanan, ingatan mo ko, tagapagligtas ko, at aking iahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo ako makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng bandag. At number 5, upon knowing the truth of our sinful situation, we must desire to be cleansed of our sin. Sa pagkakaalam natin ng katotohanan ng ating makasalanang sitwasyon, naisin natin ating hangarin na tayo ay malinis mula rito. Kaya nga sa Psalm 51 verse 4, sinasabing, thoroughly wash away my guilt and from my sin cleanse me. So mga kapatid, dapat po tayong maging hindi panatag, hindi palagay sa ating mga pagkakasala. Dapat pa rin nating hangarin na maging tama sa mata ng Diyos. Dahil siya lamang ang makakapagpanibago, makakapagbuo ng ating mga puso, ganun din ang ating espiritu. Ayon nga sa Psalm 51 verse 12, a clean heart create for me, God, renew within me a steadfast spirit. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko ay di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. So mga kapatid, yung political correctness na tinatawag, yung pagnanais na hindi makakasakit ng damdamin ng kapwa sa isip o sa kilos, ay isang false mercy, hindi tunay na awa. Kasi nananatili lamang ang mga tao sa kanilang pagkakasala na kung saan sila ay nahihiwalay sa Diyos. What the people of God are called to is certainly not sexual impurity, kundi kalinisan ng isip, kalinisan ng puso, kalinisan ng katawan. Kaya nga sa Psalm 51 verse 9, sinasabi ni David, cleanse me with hyssop that I may be pure. Wash me and I will be whiter than snow. Sa Tagalog, ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay, pauwiin. Ngayon po, may mga steps na kung saan yung ating conversation ay magdadala sa landas ng conversion. Ang una, right intention. Ang layunin po natin dito ay hindi ipahiya yung tao, ngunit siya ay akayin pabalik sa ating Panginoong Jesucristo. Alam naman natin na ang ultimate good ng bawat isa ay ang makarating sa kalangitan. At ito po ay matatamo sa pamamagitan ng conversion in Christ, ang pagbabalik loob kay Kristo.
Ano pong dapat natin gawin? Magdasal muna, patilingin ang purity ng intention para sa guidance ng Holy Spirit sa ganitong proseso. Tandaan po natin ang may kakayahan at kapangyarihan ng na pagpanibaguhin ang mga tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kailangan natin magdasal, hingi ng purity of intention, ang guidance ng Holy Spirit. Pangalawa, reach out and journey. Kailangan po kasi natin makapag-develop ng tinatawag ng trust and openness. Kaya dapat nagpa-practice tayo ng confidentiality. Dapat maramdaman ng ating kausap yung genuine concern para sa kanya, na kung saan maglalaan tayo ng panahon para makinig. Dito po sa prosesong ito, matigit yung ating pakikinig kaysa sa ating pagsasalita. Ang hinahangad natin dito ay pakikipag-usap na maghahatid sa daan sa pagpapanibagong loob. Ang pangatlong hakbang, relay the truth with love. So matapang po natin ikumpronta ng tao at sabihin sa kanya yung pagiging grabe, pagiging malala ng kanyang ginagawang kasalanan. At kailangan niya itong malampasan. Hingin po natin sa ating Diyos sa pamagitan ng ating pagdarasal na harinawa yung mga tamang salita ang lumabas at mamutawi sa ating mga bibig. Tandaan po natin, kung tayo magkasama ng ating kapatid, gawin natin ito sa pribado at hindi sa publikong lugar. Ating pong isaisip at huwag kakalimutan na dapat masabi natin ang katotohanan, bunsod ng pagmamahal. Mahalaga po dito yung ating right intention. Maaring makasakit tayo ng damdamin, pero ang katotohanan naman ang makapagpalaya sa ating kapatid na nagkakasala. Pang-apat, repentance and absolution. So, gabayan po natin ang ating kapatid para sa tinatawag na examination of conscience at magkaroon ng isang magandang pangungusal. Maganda kung makapagbigay tayo sa kanya ng schedule ng confession sa ganitong simbahan at kung posible, samahan natin yung tao na yon para tanggapin yung sakramento ng pangungusal. Tandaan po natin, ito po isang pastoral care na maghahatid sa pagbabagong loob, pagsisisi ng ating kapatid. Number 5, pagkakaroon ng right support system. Sa ating pong community, meron tayong tinatawag na one-to-one. Kaya nga mahalaga na aktibo tayo sa ating mga MFC household at sa ating mga katuroan. Maliban dito, pwede rin natin i-connecta yung tao na yon sa tinatawag nating support group na kung saan makakatulong sa kanya para malampasan yung kanyang mga pinagdadaanan. Halimbawa, yung taong nagkakaroon ng inclination sa same-sex attraction, pwede nating i-talk yung Courage Philippines para mabigyan siya ng advice. So, ito po yung tinatawag nating support system. Maliban sa atin, may mga ibang pang tao tayo pwedeng kausapin upang matulungan yung tao na yun. At dito, pinapakita rin natin kung gaano talaga kalalim, ka-sincere yung ating intensyon na yung ating kapatid ay mapagbago. Number 6, restoration through prayer. Kailangan po natin dito ng pagpapakumbaba. Lagi po tayong magdasal para sa pagbabagong loob ng mga makasalanan. Lalo sa tao na tinatawag ng Diyos para ating gabayan tungo sa pagsisisi. Tandaan po natin, hindi tayo ang makapagpapabago sa taong yun. Tanging Diyos lamang. Nawa po makakuha tayo ng inspirasyon, motibasyon mula kay Santa Monica na matagal na pinagdasal yung pagbabagong loob ng kanyang anak na si Saint Agustin.
Ngayon po, maaari tayong matakot, magkaroon ng agam-agam, mga pagdududa, pero tandaan po natin sa time of conversation, sa oras ng pag-uusap natin sa ating kapatid, doon sa konfrontasyon at pagtatama, tandaan po natin na hindi naman tayo nag-isa. Sino po ang kasama natin? Ang ating Panginoong Diyos. At siya po mismo ang nagtatrabaho sa pagpapabago ng kalooban ng ating kapatid. Ayon nga po kay San Mateo, chapter 18, verse 20, "For where two or three gather in my name, there I am with them." Makakaasa po tayo, nakasama natin ang ating Diyos sa oras ng ating pakikipag-usap sa ating kapatid at harinawa sa kapangyarihan ng Diyos. Yung pag-uusap nito ay humantong sa tinatawag nating pagbabagong loob, pagbabalik loob ng ating kapatid. Tandaan po natin yung pagsasama lamang sa mga makasalanan na hindi pinag-uusapan yung kanilang kasalanan. Hindi po ito totoong pag-ibig. Maling awa po ito. Hindi totoong awa. Tandaan natin, serious sin will keep God people away from Him. It will not be for their good, nor it will be for the glory of God. Kung kaya mga kapatid, yung ating mga kapatid na nawawalay sa Diyos, pananagutan po natin na sila ay samahan pabalik sa Diyos para sa kanilang kabutihan at para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Tandaan natin, binigyan tayo ng katungkulan ng Diyos. Ano po ito? Maging tagapagbantay o watchman. Ayon nga sa biblical reading kay Ezekiel chapter 33 verses 7 to 9. Mas maganda po sa Tagalog natin ito basahin. Ikaw, anak ng tao, ay pinili kong maging bantay ng mga mamamayan ng Israel. Kaya pakinggan mo ang sasabihin ko at pagkatapos ay bigyang babala mo ang mga tao. Kapag sinabi ko sa taong masama na tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasalanan niya at hindi mo siya binigyan ng babala na dapat na niyang itigil ang masama niyang pamumuhay, papanagutin kita sa kamatayan niya. Pero kung binigyan mo ng babala ang taong masama na talikuran na niya ang masama niyang pamumuhay, ngunit hindi niya pinansin ang babala mo, mamamatay siya dahil sa kasalanan niya, pero wala kang pananagutan sa kamatayan niya. So mga kapatid, pananagutan po natin ang ating mga kapatid na nawawalay sa piling ng Diyos. Ito po isang sin of omission kapag hindi natin ginawa ang ating katungkulan bilang bantay ng ating mga kapatid. At para po sa ating pagbabahanginan, sagutin natin ang tanong na, what are the challenges that you encounter in loving correction? Sa Tagalog, ano ang mga hamon na iyong kinakaharap sa mapagmahal na pagtatama? Maraming salamat. God bless everyone.